Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Dala ko ang pagbati ng kagalakan sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang ating Panginoon na nabuhay na mag-uli. Sumagana sa ating lahat ang kanyang pagpapala sa pagkabuhay at ng kanyang buhay na salita. Nagagalak po ako na maging kabahagi ninyo sa gawaing ito ngayon. Kahit hindi po tayo nagkikita-kita, ay batid ko po na ang banal na espiritu ang kumikilos sa ating buhay. Mula po sa Lucas 24:1 hanggang 11, narito ang tala ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Nais ko pong basahin sa inyo bilang bahagi ng ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Luke 24 verses 1 to 11. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang bato na nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila roon, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Naalaala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Pagpalain tayo sa pagkarinig at pagtanggap ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos naming makapangyarihan at mahabagin, narito kami na labis mong iniibig at tumanggap ng iyong awa at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak at aming tagapagligtas na si Hesukristo. Ihanda mo po ang aming puso sa pagtanggap ng iyong banal na mensahe. Mangusap kang maliwanag sa amin. Basbasan mo nawa ang iyong lingkod at kaming lahat na natitipon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas ng ating gunitain at ipagdiwang ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus. April 4, Resurrection Sunday. Ngayon po ay May 3. Ano ba ang paalaala nito sa ating buhay at pananampalataya sa ating panahon ngayon? Balikan natin ang nangyari noong mahal na araw. Tapos na ang pagdiriwang ng pista ng Paskwa. Tapos na ang araw ng Sabat. Balik na ang lungsod ng Jerusalem sa normal na buhay. Nung Biyernes lamang, Biyernes Santo po yun, merong malaking pag-aaklas o gulo sa lungsod. Ipinagsisigawan ng mga tao na palayain si Barabas at ipako sa krus si Jesus. Nilunod ng hiyaw ng nakararami na palayain ang isang magnanakaw at pinuno ng rebelde sa halip na isang inosenteng tao. At namatay si Jesus sa krus doon sa Kalbaryo, inihimlay sa isang hiram na libingan. Tahimik na ang linggo ng umaga. Pero mabigat ang damdamin at puso ng ilang mga babae. Biyernes lamang nandoroon sila sa paanan ni Jesus
namimighati. Si Jesus ay hindi lamang isang guro. Siya'y kanilang manunubos, kaibigan, karamay, nagpagaling sa kanilang mga karamdaman, pinalaya sila sa masasamang espiritu at nagbigay sa kanila ng pag-asa. Kaya't kilalang-kilala nila kung sino si Jesus sa buhay nila. Nanalig sila kay Jesus. At nang mapugto ang hininga ni Jesus doon sa krus, ay parang napugto rin at tumigil ang kanilang pag-asa. Kaya't nang linggo ng madaling araw pa lamang, ay naghanda na sila patungo sa libingan. Magdadala sila ng mga pampabango at mga burial spices. Kilalanin natin ang mga babaeng ito na nanggaling sa iba't ibang kalakaran sa buhay na binanggit ni Lucas sa kasaysayan ni Jesus. Una, si Maria Magdalena, isang babae mula sa bayan ng Magdala. Pinalabas ni Jesus ang 7 demonyo sa kanya at naging tagasunod siya ni Jesus. Naging saksi siya sa pagpapako at paglilibing kay Jesus. At isa rin siya sa mga babaeng pumunta sa libingan nung araw ng linggong yaon. Siya ang unang tao na nakakita kay Jesus pagkabuhay niyang mag-uli at nagsabi sa ibang mga alagad. Ikalawang babae ay si Joanna. Siya ay asawa ni Kuza, nakatiwala ni Herodes Antipas. Si Juana ay naging tagasunod at financier sa mga ministeryo ni Jesus kasama ng isa pang babaeng si Susana noon at ng iba pa. Ang ikatlo ay si Maria na ina ni Jesus. Siya ang biyuda ni Jose na taga Nazaret. Siya ang nagsilang at nagpalaki kay Jesus. Nandoroon siya sa paglilitis, paghihirap at pagkamatay ni Jesus at kabilang siya sa nakakita kay Jesus sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ibinilin ni Jesus ang kanyang inang si Maria sa pagkalinga ng alagad niyang si Juan. Marahil noon ay dahil hindi pa mananampalataya ang iba pang mga anak ni Maria. Ang ikaapat na babae ay si Maria, ina ni Santiago at Jose na mga alagad ni Jesus. Ang Mariang ito ay saksi rin sa pagpapako, paglilibing at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ang ikalima, mapapansin nyo na mayroong 2 Mariang ito sa kasaysayan ni Jesus at parehong may mga anak na Santiago at Jose. Tulad din dito sa atin, common o palasak ang pangalan, gaya ni Maria noong panahong yaon. Kaya't ang Maria ay may kasunod na pang-identify na halimbawa, Maria na taga Magdala, kaya siya si Maria Magdalena, Mariang asawa ni Jose, o Mariang ang mga anak ay sina Santiago at Jose. Ang ika-6 na babae ay si Maria na asawa ni Cleopas. Siya ay saksi rin sa pagpapako kay Jesus at tinatawag din siyang kapatid ng ina ni Jesus. At ayon pa nga sa ibang historian, katulad ni Eusebius, si Cleopas ay kapatid ni Jose na taga Nazaret. Kaya kung gayon, ang Mariang ito na asawa ni Cleopas ay tiya at tiyo ni Jesus, silang 2 mag-asawa. At ang kanilang anak na si Simeon ay pinsan ni Jesus na naging leader sa iglesia sa Jerusalem at siyang humalili kay Santiago na kapatid ni Jesus. Ika-7 babae, si Salome, na ina ni na Santiago at Juan. Isa rin siya sa tagasunod ni Jesus na nakasaksi sa pagpapako kay Jesus at isa rin siya sa pumunta sa libingan. Doon sa aklat ni Mateo talatang 27, siya ang binabanggit na asawa ni Zebedeo na ama ni na Santiago at Juan. Ito si Salome. At ika-8 ay ang binabanggit na Maria
na kapatid ni Lazaro, isa sa matalik na kaibigan ni Jesus na tumanggap ng kanyang kabaitan at kapatawaran. At napakarami pang mga kababaihan na hindi na itala sa kasulatan na nagkaroon ng mahalagang bahagi sa ministeryo ni Jesus. Sila ay hinipo at binago ng pag-ibig at kapangyarihan ni Jesus. Inilaan nila ang kanilang panahon, lakas at kakayahan upang tugunan ang pangangailangan ni Jesus. Ang iba ay nagbigay ng pagkain, ng pera, ng panahon at paglilingkod. Mayroon pang naghugas ng kanyang paa. Bawat isa sa mga babaeng ito ay nag-alay ng buhay kay Jesus dahil binago sila ni Jesus. Tinubos sila ni Jesus mula sa kapangyarihan ng kasamaan, ng kasalanan, ng kalupitan at ng pang-aapi ng ibang tao. Marahil, kakaunti lamang ang nakababatid ng kanilang mga kasaysayan. Ngunit, batid ng Diyos na nagmamasid sa kanila. Nakita ng Diyos ang kanilang pag-ibig at pagpapakasakit upang paglingkuran si Jesus. At naantig ang Diyos sa katapatan ng mga babaeng ito. Kaya't ninais ng Diyos na ibuhos ang kanyang pagpapala sa kanila. Kaya nga nang ang mga babaeng ito ay dumalaw sa libingan ni Jesus at nakitang naigulong na ang malaking bato, ang Diyos naman ang may inihandang sorpresa sa kanila. Dala-dala ng mga babaeng ito ay ang mga pampabango sa bangkay ni Jesus bilang bahagi ng kanilang ritual sa patay. Pero naigulong na ang bato. Pumasok sila sa libingan at syempre may kahalong takot at kung anong darat na nila. Nakita nila ang dalawang anghel at sila'y lumuhod. Sayad ang kanilang mga mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang mga buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Saka pa lamang natauhan ang mga babae at naalaala ang sinabi ni Jesus na siya'y babangon mula sa mga patay tulad ng kanyang ipinangako. At sila, ang mga babaeng ito, ang unang hinatdan ng napakagandang balita ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesus. Naalaala ng mga babaeng ito. Tatanungin ko po kayo, naalaala pa po ba ninyo kung kailan nangusap sa inyo ang buhay na Panginoon at ipinadama sa inyo ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pagbibigay ng pag-asa, ang kanyang kaaliwan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig sa inyo. Alalahanin ninyo kung ano ang sinabi at ipinangako sa inyo ni Jesus. Ano ang nakita ninyong pagbabago sa kanila? Patungo sa libingan, ang mga babaeng ito ay napakalungkot, walang pag-asa, discouraged, depressed, doubtful. Bawat hakbang nila ay nagsasabing, patay na ang aking Panginoon. Ang dala nila ay mga spices at mga pampabango sa patay upang gawin ang trabaho ng isang embalsamador o mortician. Ngunit iba ang inihanda ng Panginoon para sa kanila. Isang himala at sorpresa na higit pa sa kanilang inaasahan. So, reporting time na po ang mga kababaihan sa mga alagad kay bilis ng mga pangyayari. Patakbo silang pumunta sa mga alagad upang dalhin ang magandang balitang si Jesus ay buhay. Sa labis nilang kagalakan na muling nabuhay si Jesus, hindi sila magkandatuto sa pagsasabi sa mga alagad. Kaya nga,
napagkamalan pang kahibangan ang kanilang ibinabalita. Di po ba napakalaking kaibahan kapag ang balita mo sa kapwa ay ito, buhay si Jesus. Ang mga babaeng ito, sa akalang sila ay magiging mortician o embalsamador, ang plano pala ng Diyos ay bigyan sila ng himala at maging tagapagdala ng pinakamagandang balita na buhay ang Panginoon. Na sila ay maghayag ng mensahe ng pananampalataya at pag-asa. Ang mga babaeng ito ay pinagpala ni Jesus at naging pagpapala rin sila at naging unang misyonero para kay Jesus. Ano ang mensahe ng kasaysayang ito para sa atin bilang kababaihan sa ating panahon? Una, alalahanin natin ang sinabi at ipinangako sa atin ni Jesus nang tanggapin natin siya na Panginoon at tagapagligtas. Mula sa isang libingang walang laman, babalik tayo sa ating araw-araw na buhay upang maging misyonera at tagapagdala ng mabuting balita ng dakilang pag-ibig at pagliligtas ni Jesus. Alalahanin ninyo kung paano kayo hinipo, binago, pinalalakas, pinatatatag ni Jesus upang maging tagapagdala ng kagalakan, ng katapangan, ng pag-asa sa ating iba't ibang kalagayan at karanasan. Marami na po akong kwentong narinig dito noon sa inyong mga patotoo. Pagdating ninyo dito, meron kayong magiging mami, merong magiging nanay, merong nagiging ate. Sila po ang nagbibigay sa inyo ng kalakasan. Sila ang ginamit ni Jesus upang magpala sa inyong pananatili dyan. Una, alalahanin. Ikalawa, magalak. Ang sabi po sa Roma 12:12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Sinulat ito ni Apostol Pablo noong siya'y nakakulong sa Roma at naghihintay ng kanyang sentensya. Magalak. Alam niyo po, sa inyong mga awitan at pagsayaw, sa inyong pagtitipon, sa inyong pagtanggap ng banal na komunyon, ipinamamalas ninyo ang kagalakang buhat sa Panginoon. Lagi kong ipinapatotoo sa iba sa aming pagpunta dito noon, sa inyong dyan, at pagdalaw sa inyo, kaysa kami ang magpala sa inyo, kayo pong lahat ang labis na nagpapala sa amin. Nakakahawa po ang inyong katuwaan at kagalakan. Ikatlo, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Sa kabila ng anumang pagsubok o mabigat na dalahin at hamon ng buhay, narito ang wika ni Apostol Pablo mula po sa 2 Korinto 7-11. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sidlan, ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit hindi nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nalulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At sa 2 Korinto 5:7, ang sabi po dito, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Mga kapatid, kayo ang mga makabagong babae na magpapala kay Jesus. Saan mang dako niya kayo dalhin at anuman ang kalagayan ninyo,
kayo ay tinatagpo ng ating Panginoong nabuhay na mag-uli. Baunin ninyo at pagyamanin sa inyong buong pagkatao ang mensaheng ito ng buhay. Alalahanin, magalak, magtiyaga, manalangin. Sumainyo ang mayamang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.